And hallelujah. Magandang araw muli mga kapatid at tayo ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral tungkol sa understanding the end time. At katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, ay ibabahagi ko sa inyo ngayon ang the judgment of the great whore. So, bago po tayo magpasimula, ay sana'y meron kayong magandang araw ngayon. Sana'y meron kayong magandang kalagayan ngayon, nananatiling ligtas sa power ng coronavirus at sana'y patuloy ninyong iniingatan ang inyong mga sarili. So tayo po mga kapatid ay manalangin at mingi tayo ng guidance sa ating Panginoon at ng wisdom. Kaya tiyuko natin ang ating mga ulo mga kapatid at tayo pumikit, tayo sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa araw na ito, Lord God. Hallelujah, na kaloob mo sa amin. Salamat sa patuloy na pagdaragdag mo ng araw sa buhay namin, Panginoon. Na ikaw lang, O Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyayang ito, sapagkat sino magbibigay sa amin ng buhay, ng lakas, ng hininga, kundi ikaw lang, O Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O Diyos, upang ito, Panginoon, ay panatilihin sa amin at nadadagdagan ang mga araw namin sa buhay na ito, samantalang kami naririto, Diyos, sa lupang aming kinalalagyan. At umaasa, Panginoon, Lord Jesus, na hindi rin mahihiwalay sa amin ang lakip na basbas na naway patuloy mong ipagkaloob sa amin, Panginoon. Pasaganain mo yun, Panginoon, sa pamamagitan, O Diyos, ng mga karagdagang kaalaman na ibinibigay mo sa amin sa bawat pag-aaral. At katulad ng araw na ito na pag-aaralan namin muli, Panginoon, ang mga salita mo. Pagpalain mo ang lahat, O Diyos, ng nakikinig at gayon din, Panginoon, ng naaabot, O Diyos, ng live streaming na ito. At nawa, Panginoon, Lord God, hallelujah, ay mabuksan ang aming mga puso at pangunawa na siya po naming laging hiling upang ang kaligtasan, Panginoon, ay hindi lumagpas sa sino man sa amin. Ikaw, O Diyos, sa magpala at pangunahan mo muli, Panginoon, ang pag-aaral na ito samantalang inilalaan namin sa iyo, Panginoon, O God, Lord Jesus, ang lahat ng kapurihan. Gayon din po, Diyos, ang taos-pusong pasasalamat na sa iyo lamang po namin, Panginoon, ibinibigay. In Jesus' name, Amen. Okay. So kahapon mga kapatid ay medyo nagloko ang ating internet at sana ngayon ay hindi na. At matapos natin ang pag-aaral na ito, hindi po magiging mahaba siguro ang pag-aaral natin ngayon. At ibig ko po kayong i-remind at ibig ko kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pag-follow sa ating pag-aaral. At kahapon mga kapatid ay nagbigay tayo ng emphasis tungkol mga kapatid sa false prophet. At ito mga kapatid ay isang bagay na napakahalaga, kaya po lagi kong nire-review sa inyo at lagi kong sinasabi sa inyo ang nilalaman ng Book of Revelation. Marami pong natatakot basahin ang Revelation, pero wag po kayong matakot. Tayo po ay nasa huling kapanahunan na at dapat lang po nating malaman ang nilalaman ng Book of Revelation. Minsan pa nating basahin mga kapatid ng Revelation chapter 13, 3 and 4. Revelation chapter 13, 3 and 4. Ang sabi doon muli mga kapatid ni John, "And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast, and they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him?" Medyo himayin nga natin mga kapatid ang mga verse na to, ang mga salitang napapaloob sa verse na to, no? Sabi ni John, nakakita siya ng isang hayop, no? Ng isang ulo niya ay nasugatan ng sugat na ikamamatay, at yung sugat na yon ay gumaling, at ang buong mundo ay namangha sa kagalingang yaon. At naipakilala ko na yun sa inyo, yun ay walang iba kundi ang Germany. At hindi ko na muling isasaysay dahil alam nyo na yon. At ang sabi dito sa sumunod, "And they worship the dragon." At ipinakilala ko sa inyo kung sino ang dragon, at yun ay masusumpungan natin sa Revelation 12 and 9 na tumutukoy ito kay Satan. Ngayon, sabi niya, "They worship the dragon, which gave power unto the beast," na nagbigay ng power doon sa hayop. At nalaman po natin mula sa Revelation 13 verse 1 hanggang 3 na
doon ay isinulat ni John kung anong hayop ang kanyang nakita. At pagkatapos sa verse 3 ay sinabi na ibinigay ni Satan ang kanyang great authority, ang kanyang power at ang kanyang seat, ang kanyang luklukan. So, makikita natin ngayon yung support ni Satan dito sa tinatawag na hayop na to, na yun ay ang ten-horned beast na walang iba mga kapatid kundi si Antichrist. Kaya naman, gusto kong maunawaan nating mabuti ang mga bagay na to. So, sinamba ang hayop, sinamba ang dragon. Ang dragon na nandoon na nag-empower doon kay Antichrist. So, kapag sinamba mo si Antichrist, sinamba mo si Satan. Sapagkat ang sabi, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Sino magiging kagaya ng hayop? At sino may kakayanan na makapagdigma laban sa kanya? Tayo mga kapatid, napakapalad natin kung tayo ay Kristiyano, sapagkat sa pangalan ng Panginoong Hesus ay napalalayas natin ang mga demonyo. So, sa bagay na ito mga kapatid, nandito si Antichrist empowered by Satan. At kung ikaw ay naririto pa, kung tayo naririto pa, hindi natin alam kung ano ang ating magiging kalagayan. Kaya, ang mahalaga tayo ngayon ay nasa Panginoon na. No? Baptized in Jesus' name, nakareceive ng Holy Ghost. Kasi ang Holy Ghost ay power na nagmumula sa ating Panginoon. Ngayon, to continue, ang sabi ng Revelation 13:15. Ang sabi niya, mga kapatid, and he had power, ito tumutukoy naman sa false prophet, and he had power to give life unto the image of the beast. Kasi sasabihin na, gumawa kayo ng larawan ng hayop. Gumawa kayo ng larawan ni Antichrist. And he had power to give life unto the image of the beast. At ang false prophet na ito ay mayroong kakayanan na magbigay ng buhay doon sa larawan ng hayop. That the image of the beast should have both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So, imagine natin mga kapatid ang ating mga sarili kung tayo nandito sa mga oras na yon, na nandyan si Antichrist o tayo ay nasa ating mga tahanan at kung si Antichrist ay magmumula dito sa Europe, tayo nasa Pilipinas mga kapatid, larawan niya sinabi ay magawa tayo at bibigyan ng kapangyarihan ni false prophet na ang kanyang larawan ay magsalita. Ang dami po nating masasabi tungkol dito. Mga kagaya po ng Santo Niño na sinasabi na ito ay, meron ako pong kwento tungkol dito na sinasabi po lalo na ng mga business men na meron silang Santo Niño na siyang nagpapala sa kanila, na ilalagay ang maliit na Santo Niño sa kanilang palad at tatanungin kung lalabas sila sa araw na yon. Kapag umangat mula sa palad nila ang Santo Niño ay okay daw. Pero kapag gumalaw na negative ay hindi sila lalabas. Imagine niyo yan. Ano yan? Image lang yan mga kapatid. No? What more kung ang image na yan ay magsalita? Ano ang gagawin mo? Sasabihin mo bang mapalad ka? Mga kapatid, hindi ka magiging mapalad sa mga panahong ito na si Antichrist at saka si false prophet ang makikita natin sa mundong ito. Ngayon, pumunta tayo mga kapatid sa pag-aaral natin ngayon, sapagkat ito ay napakalaki ng kaugnayan sa mga bagay na sinasabi ko ngayon. Okay, so the judgment of the great whore. Kapag po sinabi nating whore, no, ito po ay prostitute, hostess, ano pa ba, masamang babaeng mababa ang lipad, yan po ang mga tawag natin sa kanila. Sa Balayan, ito ay tinatawag na pagerper. Sa Balayan, Batangas, ito ay tinatawag ding harlot. So, yan po yung mga katawagan kapag sinabi po nating whore. At ang sabi dito, the judgment of the great whore. Dakilang patutot. O, yan pa ang isang term niya. Ngayon, ito po yung makikita natin mga kapatid sa Revelation 17. Revelation 17 verses 1 to 3. Kung kayo po'y sumusubaybay at pinupuksan ninyo ang inyong Bible, o kayo nakikinig at sinusulat ninyo ang mga verses, mga kapatid, I will be very glad kasi ibig sabihin noon ay nababasa ninyo ng sa inyong sarili. So Revelation 17, 1 to 3 ay nagsabi ng ganito, and there came one of the seven angels which had the seven vials,
and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. O, kita nyo mga kapatid, yung picture na ipinakita ko sa inyo kahapon. Present na naman ang 7 heads and 10 horns. Nandoon na naman ang hayop na ito. Pero, ang sabi mga kapatid, merong nakaupong babae sa kanya. Okay, Tagalogin natin. Dumating daw ang isa sa mga 7 angels. So, merong 7 angels. Ang isa sa kanila ay may hawak ng 7 vials, no? 7 mangkok, ang ibig sabihin. At nakipag-usap sa akin, sabi ni John. Lumapit ka, ang sabi niya ng angel. At ipakikita ko sa iyo ang kahatulan ng dakilang patutot, dakilang harlot, na nauupo sa maraming tubig, kung saan ang mga hari ng sanglibutan ito, ng mundong ito, ay nag-commit ng fornication, no? At ang mga nananahan sa lupang ito ay uminom ng alak ng kanyang fornication o pakikiapid. So, sabi niya, dinala niya ako sa espiritu doon sa wilderness. At ako'y nakakita ng isang babae na nakaupo sa isang mapulang kulay ng hayop na puno ng pangalan ng panlalait na mayroong 7 ulo at 10 sungay. O, yan po. Tinagalog ko na po. Ngayon, ang napaka-importanteng bahagi dito mga kapatid, no, ay sinabi ng angel, ipakikita ko sa iyo ang judgment, ang kahatulan ng dakilang harlot na to. Bago ko po ito sagutin, ano? Kung hindi po natin nalalaman ang Biblia, siguro hindi po tayo magtatanong o maaari nagtatanong, ano kaya ito? Ako kaya ay kabilang dito sa judgment na to. So mahalaga po na nauunawaan natin kung kanino darating ang judgment, on whom the judgment will fall, kung tayo ba'y kasama doon sa judgment na yon, sapagkat ang bawat tao po'y kinakailangang makaunawa ng tinatawag na prophecy ng banal na kasulatan. Okay, ngayon, ang sabi, sino yung harlot na yon? No? Sino itong harlot na to? Okay, so, Revelation 17:18 ay sasagutin po tayo mga kapatid ng katanungan ito. Revelation 17:18. Sabi po ng Revelation 17:18, and the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Ayan po, hindi po tayo nagbibigay ng sariling interpretation sapagkat sa lahat po ng pag-aaral natin, mula pa po ng pasimula, ang Bible po mismo sa kanyang sarili ang nagbibigay ng kaunawaan, ng sarili niyang interpretation. Lamang totoong malibang ang ating isipan ay mabuksan at buksan ng ating Panginoon, hindi nga po natin ito mauunawaan. Pero, salamat po sa Panginoon na sa ating huling kapanahunan ay binuksan na ng Panginoon ang aklat na sinabi niya kay Daniel na ito'y sealed at hindi ito mabubuksan at mauunawaan kung hindi sa panahong huling kapanahunan. At tayo po'y nandito. Kaya po ito'y napag-aaralan na natin na mayroong pangunawa. So, ang sabi uli, yung babaeng nakita niya ay nakaupo sa maraming tubig. So, sino yung babae? So, ito po ang sagot. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yun daw babaeng yun ay nangangahulugan lang ng isang malaking lungsod, great city, na nagre-reign o nagro-rule sa mga kings, sa mga hari ng mundong ito. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng hari? Kagaya na po ng pinag-aralan natin noon, ang hari ay yung po namumuno sa isang kingdom. At kung ito ay
halimbawa Kingdom of Saudi Arabia, kung ito ay pangkaraniwang nation, mga kapatid, tinatawag na prime minister o tinatawag na president. Yan po ang ibig sabihin. So, kung ito ay great city, alamin po ng pag-aaral natin ito kung sino yung great city na yon. Okay. So, alamin muna po natin, nasagot na natin yung unang tanong, sino yung woman, sino yung babae na nakaupo, ito po yung great city. Nasabi, nakaupo siya sa maraming tubig. Ano naman po yung kahulugan ng maraming tubig? Tingnan po natin ang verse 15. Revelation 17 verse 15. Nasa bandang taas lang po. Ang sabi niya, "And he saith unto me, the waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues." So, sinabi ng angel kay John the Beloved na ang mga tubig na iyong nakikita na kinauupuan ng harlot, ng prostitute, ay mga tao, maraming mga tao, multitudes, nations, bansa, mga bansa, and tongues, yung ating mga lengguwahe. Ang ibig sabihin po, iba't ibang klase ng tao ang kahulugan ng mga tubig na ito. So, symbol po ng mga tubig ay tayong mga tao na kung saan ay pinamumunuan ng great city na to. Ayan. So, maliwanag na po sa atin, mga kapatid, ang picture ng babaeng ating sigurong kahapon nang makita nyo ay manghang-mangha tayo. Ipakikita ko sa inyo muli para ma-refresh kayo. Yan. So, yan po yung picture ng babae na nakaupo, mga kapatid, sa maraming tubig. At nakita ni John na nakaupo rin doon sa hayop na mayroong scarlet na kulay na kinauupuan niya. At ang ibig sabihin na scarlet ay kulay red. At mayroong 7 heads and 10 horns. Yan po siya. Okay? Ngayon, dito po mga kapatid sa pag-aaral natin ngayon, ang sabi, ang babae ay nakaupo doon sa hayop na mayroong 7 heads. Reviewin po natin, Revelation 17:3. "So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns." Yan. So, naririto muli ang clue. At ang sabi, ang woman ay isang city na nagro-rule over an international organization of some sort, no? Na iyon, mga kapatid, ay nandoon sa tinatawag na mountains. Okay? So, ito pong 7 heads na ito, kaya ko po sinabing mountains, ito pong 7 heads na ito sa verse 9, mga kapatid, no? Sa 17:9, binasa po natin ay 17:3, pumunta po tayo sa 17 verse 9. "And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains, on which the woman sitteth." So dito po, mga kapatid, yun daw 7 ulo na to ay nagsisimbolize naman ng 7 mountains. Ayan. So, kung ito'y great city, na nagro-rule o nagre-reign sa mga kings dito sa lupa, sa lahat ng mga tao, no, na katumbas ay tubig. Ang 7 heads naman ng hayop na kinauupuan ng babaeng ito ay, ang sabi dito ay mountains. Ang sabi ng verse 9, alin po yung bansa, no? Alin bang lungsod dito sa mundong ito na mayroong tinatawag na 7 mountains or equivalent to hills, no? Mountains or hills ang katulad nito. Alam niyo po ba kung ano ito? Pakikita ko po sa inyo. Ito po walang iba kundi ang Rome. Kakagulat, ano po? At kahit po sa aking dictionary ay mababasa po natin na ang Rome, ang city na mayroong 7 hills. Kahit po ito i-google ninyo, kahit po sa Encyclopedia Britannica, mga kapatid, mababasa ninyo na ang Rome, ang city
na mayroong 7 hills. At naririto po ang reference. Kung gusto niyo po, kukuhanan ko ng picture para makita ninyo. Ayan. So, ayan po siya. At sa baba po, mga kapatid, Rome, the city of 7 hills. Nandyan po ang reference. Ayan. So, encyclopedia po yan. Nandyan po ang page. Page 168, volume 20. Collier's Encyclopedia. So, ayan po siya, mga kapatid. Okay? So, ayan po mga pangalan ng hills na nandoon sa pangalan nito sa Rome. Ayan. Okay? So, pinakita ko po sa inyo mga kapatid, ang mga pangalan ng hills na yon ay Palatine, Capitoline, Aventine, Quirinal, Viminal, Esquiline, and Silian. Yun po yung 7 hills. Na ang katumbos po nito mga kapatid ay 7 heads. Sang-ayon ay 7 heads doon sa hayop na kinauupuan ng babae. Kaya nakakagulat, hindi po ba? At ang Rome po mga kapatid, ang modern name ng Babylon. Sinabi ko na po yan sa inyo noon. Ang modern name po ng Babylon ay Rome. So ang Rome po mga kapatid, ang headquarters mga kapatid, o tinatawag na Mother Church. Kapag po sinabi natin headquarters church, ay yun po yung Mother Church. No? Na kung saan ay alam natin mga kapatid, no, kapag kumonker ang Catholic, hindi ito kumokonker ng barangay or city lang. Nation ang kinokonker nito. At ang kanya pong weapon, kagaya po doon sa 4 horsemen na pinag-aralan natin, ay peace. Kaya po siya ay meron po siyang bow, pero wala po siyang arrow. Ayan. So, nauunawaan po sana natin ang bawat segment ng ating mga pag-aaral. So, alam po ng lahat na ang Rome ang headquarters ng Roman Catholic Church. Ang pag-aaral pong ito mga kapatid, hindi po ito paninira sa Roman Catholic. No. Ito po yung pag-aaral natin sa end time. At dapat lamang po nating maunawaan kung ano ang nilalaman ng banal na kasulatan. Ako po ay born Catholic. Ang amin pong tahanan, ang aming sambahayan ay born Catholic. Naglilingkod po halos lahat kami mga kapatid sa simbahan. At naranasan ko rin po ang ako'y magturo ng rosary sa school kasama po ng aking nakatatandang pinsan. At yun po, ang akin pong isang pinsan na lalaki hanggang ngayon po ay kumakanta doon sa simbahan ng Catholic sa Amayatan sa Cavite. So, ayan po. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pamamagitan nila na isinilang tayo mga kapatid na mayroong Diyos. Pero hindi lang po tayo dun eh. Hindi lang po tayo dapat na makaalam lang sa meron ngang Diyos. Pero sino yung Diyos? Ano ba yung katangian meron ng Diyos? Ano yung gusto niya? Ano yung ayaw niya? Ito po yung napakahalaga. Kaya po ang Biblia, ang nilalaman nito ay mga bagay upang makilala natin ang ating Panginoon na hindi po natin nakilala sa pamamagitan ng katuruan ng Roman Catholic. I'm so sorry to say. So ngayon, mga kapatid, no? Ang sabi mga kapatid ng ating pag-aaral doon sa ating binasa kanina sa verse 18, and the woman which thou sawest is that great city which reigned over the kings of the earth. Yan. So, sa lahat ng mga hari na mga bansa, mga presidente, mga kapatid, hindi naman niya lalapitan ang mga pangkaraniwang tao lang kapag siya pumunta sa isang bansa. Siyempre, ang lalapitan po niya ay ang presidente. Okay? So, dito po mga kapatid ay meron akong collection mga kapatid na mga information tungkol sa kanila. Ang sabi po dito, during the Middle Ages, 500 to 1500 AD, the popes named, removed and replaced kings in Europe at will. No? Removed and replaced kings in Europe at will. The Roman Catholic Church believes that popes have the right to remove kings and emperors.
O kita nyo yan mga kapatid. Meron silang power upang mag-alis ng hari at saka ng mga emperor. Ito po ay sang-ayon kay Pontiff by Gordon Thomas and Max Morganwitz, pages 201 to 255, 274. Also, Encyclopedia Americana, Volume 14, page 313. So, ayan po ang mga reference. At gusto niyo pong makuha, pwede niyo pong ulit-ulitin ang pakikinig para makuha nyo at ma-search ninyo. So, pwede po siya, meron po silang kapamahalaan na mag-alis ng mga kings at saka emperor. Kung gusto nilang palitan, meron po silang power. Imagine niyo kung anong power meron sila. At kahit po sa isang bansa, mga kapatid, na nagkakaroon ng war, pwede po nagagawa po ng Pope na makapamagitan. At ang power na ginagamit niya ay ang power of peace. Power of peace. Kahanga-hanga po ang mga bagay na nagagawa nila. At okay, so ang sabi po kasi nila, no, alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng ito po hindi ko nasabi, no, pero sasabihin ko ngayon, naalala ko. Noong putungan ng crown ng Pope si Charlemagne o si King Charles o Charlemagne, at siya ang naging first emperor ng Europe, no? Ngayon, bakit kinakailangan ng emperor? Kasi po gusto ng politics, no, na maghari sa buong mundo, hindi kaya ng kanyang power lang. At gusto rin po ng Pope na siyang maghari sa buong mundo, hindi kaya ng kanyang power lang. Kaya po ang ginawa nila, mga kapatid, ay nag-join ng power. Kaya po ito yung kaganapan doon sa feet ng image na napanaginipan ni King Nebuchadnezzar, na ang feet ay iron at saka mingled with clay. Made of iron mingled with clay. Kaya po nag-combine sila para mas maging malakas ang kanilang puwersa o power. So pupunta po tayo dito sa pinag-aaralan natin ngayon. At Revelation 17:4, mga kapatid, no? And the woman, ulitin ko, Revelation 17:4. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Kalungkot makita ito, no? Ang babae raw yun ay nagagayakan ng purple and scarlet color, at nagagayakan din ng gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Okay, kanino po ba natin makikita ang kabisang ito? Ito po, pakikita ko sa inyo. Ayan. Woman clothed in red and purple. Saan po natin makikita yan? Ayan po sa baba, makikita nyo na, mababasa. Natatakipan ng mga viewers ang aking So, ayan. Cardinals wear red, while non-cardinal bishops and archbishops wear purple. Tingnan niyo mga kapatid. Alam niyo po ba yung nakakwintas sa kanila, mga kapatid, na krusipihing yon? Mga kapatid, hindi po bibiro ang halaga niyan. Gold and pearls, mga kapatid, ang nasa sa kanilang leeg. Ganyan po ka-precious ang mga gamit nila. Kita nyo naman, mga kapatid, sinabi golden cup. At yan po yung makikita natin sa kanila, mga kapatid. Kung sa pangkaraniwang, sa maliliit na Catholic churches, ay makikita natin, mga kapatid, ang hawak ng pari ay golden cup. Imagine niyo kung ano ang meron ng Rome na hawak ng Pope. So, ito po yung mga bagay na ipinakikilala sa atin ng mga salita ng Panginoon na ngayon ay ating binabasa. So, bibigyan ko po kayo ng reference. Ang sabi po dito sa aking collection ng mga references ay babasahin ko sa inyo. If a papal parade were to be described,
The attire of the cardinals, archbishops, and bishops would fit the above description perfectly. So yun yun, yung pinakita ko sa inyo at binasa natin. Scarlet, katulad ay red, is the color worn by the cardinals. Non-cardinal archbishops and bishops were purple. Ang reference, the Criterion, July 1, 1988. Yan po. So, the cardinals and archbishops and bishops make up the hierarchy of the Roman Church. The Pope's crown is gold. Imagine niyo mga kapatid. As is his throne. Ang crown, yung tiara mga kapatid, ng Pope ay yari sa gold. At katulad din daw ng kanyang trono. Ay kapag nakita niyo po mga kapatid ang loob ng Vatican, no? Ay hahanga po kayo sa yaman nito. The Pope and other members of the hierarchy wear heavy crucifixes which are made of gold. Ayun po yung sinabi ko sa inyo kanina. Pearls are often used by church members in the form of their rosary. Kita niyo mga kapatid, yung mga perlas mga kapatid ay karaniwan ng ginagamit ng church members na nandoon sa loob ng Vatican as a form of their rosary. Perlas po yung mga bilog-bilog na ginagamit ng mga Catholic na rosary. Eh sa atin po ay yari lang kung saan, no? Na kung saan buto-buto. Pero sa kanila po mga kapatid, perlas. Ngayon, Revelation 17:6, no? And I saw the woman drunken with the blood of the saints, and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Ito yung pong sinasalita ni John the Beloved. Nakita ko anya ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at ng dugo ng mga martyrs ni Jesus. At nakita ko siya. Nang makita ko siya, ako'y namangha sa napakalaking pagkamangha. Nagulat si John the Beloved. Nagulat si John the Revelator. Imagine niyo, ang babae ay lasing sa dugo ng mga banal. Hindi po dugo ng kung ano eh. Imagine niyo, iisipin niyo po ba sa kanilang kasuotan ay meron silang gagawin na hindi mabuti? Iisipin niyo po ba na sa kanilang hitsura mga kapatid ay gagawa sila ng mga bagay na ikapagkakasalan nila sa Panginoon? Na sa kanila lang kasuotan at sa kanilang ministry na ipinakikita sa ating tao ay halos mga kapatid lumuhod na tayo kapag tayo ay nakaharap sa kanila. Ganun po natin iginagalang sila. Pero ito pong mga huling kapanahonan ito mga kapatid ay hindi na po maganda ang mga nangyayari sa nabalita sa mga kahit na mga sa simpleng pare. Huwag na po tayo pumunta doon sa Rome. Kahit sa mga simpleng pare. Meron po akong alam na istorya nung ako po nagpapastor sa Balayan, Batangas. 6 na taon po kasi ako nagpastor doon. At meron pong mag-aanak sa kasal, hindi po natuloy ang kasal dahil umayaw po sila sa pare. Alam niyo kung bakit? Kasi may seminar po ngayon hindi basta po kagaya nung araw na okay, i-schedule nyo ang kasal at kasala na. Wala pong seminar. Yan po yung mga panahon namin. Pero nitong mga huling panahong ito, ang mga ikinakasal po ngayon sa Catholic Church ay meron pong tinatawag na seminar. So nag-seminar. Sineminar yung babae, pagkatapos meron pong communion, confession and communion, no? Ngayon, yung pong babae tinawag, ay alam niyo po hinipuan ng bus hinipuan ng dibdib ng pare. Galit na galit po yung ikakasal na babae at hindi po nakasal ang magkasintahan doon sa church na yon kasi ayaw na po ng babae. Imagine niyo. Yan na po nangyayari. At kayo na po ang bahala kung meron kayong alam na istorya. Pero nakakamangha po talaga sila ng dakilang pagkamangha. Ngayon, ang sabi po mga kapatid, no? Si John the Beloved ay namangha doon sa babae sapagkat, ano ang sabi? Ito'y lasing dahil sa dugo ng mga banal. Ito po ang mga ilang records tungkol sa kanila. At ang sabi dito mga kapatid, it has been estimated that 68 million Christians have been put to death by the Roman Church.
Anong kaso? Sapagkat hindi po nila gustong tanggapin yung kanilang itinuturo. Sapagkat ang una nilang pagtuturo, mga kapatid, ay sumamba sa mga images. Ay kapag binasa po natin ang banal na kasulatan, ang banal na kasulatan ay magsasabi, mga kapatid, sa atin na hindi po natin sila dapat paglingkuran, ni hindi tayo dapat magkaroon. Alam niyo po ba ang Ten Commandments na sinasabi natin na ibinigay ng Panginoon kay Moses na love God above all? Hindi po yun natatapos doon. Meron po yung maraming karugtong bago po dumating pa yung ikalawang commandment. At ang sinasabi po doon, huwag kang magagawa ni huwag kang magkakaroon o lilika ng anumang bagay na inanyuan sa langit o inanyuan man sa lupa. Ni huwag mong yuyukuran sila, ni huwag mong paglilingkuran sila. Yan pong turong yan, mga kapatid, hindi po sinabi sa atin. Punong-puno po tayo ng mga images, punong-puno po tayo ng mga santo. Ngayon, ang tanong, ano bang naitulong nila sa atin? Sila ang ating binubuhat, hindi tayo ang kanilang binubuhat. Sila ang ating pinaglilingkuran. Nilalagyan natin ng kandila. Wala po yan sa Bible eh. Hindi po natin masusumpungan yan sa Biblia. Ito po, babasahin ko sa inyo. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is heavenly, that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Ang ibig po palang sabihin noon, namumuhi tayo doon sa tunay na Diyos. Akala natin tayo ay nagiging napakabuting mamamayan at napakabuting tao na nilikha ng Panginoon. Pero hindi po natin alam na kinamumuhian tayo ng ating Panginoon. Okay? So, napakarami pong verses sa banal na kasulatan. Kapag binasa po natin ang Book of Psalms, ang sabi doon, meron silang mata, hindi nakakakita. Meron silang tenga, hindi nakakarinig. Meron silang kamay, hindi nakakahawak. Meron silang paa, hindi nakakalakad. Kaya nga po binubuhat eh. Ayun, kung sila'y hindi hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita, hindi nakagagawa, hindi nakakakilos, ano pa silbi nila? No? Mabuti pa pong alisin na natin yan. Kung wala rin lang silbi, ang gusto natin yung Diyos na sumasagot. Okay, so, ang sabi diyan, mga kapatid, sa binasa natin, I saw the woman drunken with the blood of the saints. At sinabi ko po, mga kapatid, na estimated that 68 million Christians have been put to death by the Roman Church dahil hindi po nila ginawang pakinggan na sundin ang kanilang katuruan. Si Charles Tyndale, mga kapatid, ay sinunog ng buhay after church trial. Bakit po, mga kapatid? Ang kanyang crime ay isinali niya o tinranslate niya ang New Testament sa lengguwahe na nauunawaan ng tao. Translating the New Testament into the language of the common man. Kapag po sinabing language of the common man, yung pong lengguwahe na mauunawaan nating tao. Kaya po ngayon, ay ang original po kasi ng Bible ay Hebrew or Aramaic, mga kapatid, na language. Pagkatapos po ito na-translate sa Greek. At ang nag-translate po noon, mga kapatid, ay isa na si Martin Luther, no? At si Martin Luther ay isa rin, mga kapatid, sa namatay dahil doon. At si Martin Luther po, mga kapatid, ay monk. Meron po akong DVD ni Martin Luther. Nireview ko nga po siya kahapon. At sa kanyang kasaysayan, siya po ay monk. At sa kanyang pag-aaral sa Bible, sa kanilang lesson, mga kapatid, samantalang sila nag-i-schooling, ay sumagot po siya at nagtanong tungkol doon sa sinabi ng kanyang instructor. At ang verse po na sinabi ni Martin Luther ay ang Matthew 16, yung pong Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. At sinabi po niya na pwede pong maligtas ang tao outside the church. Kasi nakakulong sila outside the church.
but not outside Christ. No? At doon ay unti-unti mga kapatid na yung itinutok ng mga instructor doon sa monastery na kanyang kinalalagyan, at unti-unti naman ay natutuklasan ni Martin Luther ang pagkakaiba ng itinuturo doon sa loob ng kanyang kinalalagyan ng monastery at ng kanyang nababasa sa Biblia. Kaya po unti-unti ay gumagawa siya ng mga sulat na ipinamimigay niya sa mga tao tungkol sa mga bagay na kanyang natutuklasan sa Bible. At ito po ay tinatawag na Protestant. Kaya siya po mga kapatid ay kinondemned to die doon po sa diet of worms. Ito pong worms na ito mga kapatid ay lugar, hindi po ibig sabihin na siya ay inilagay doon sa worms, no. Ito po ay Worms, Germany. Doon po siya namatay o pinatay. Yan po. So, imagine niyo mga kapatid, no? Si Charles Tyndale, Martin Luther, pinatay. Bakit? Dahil tinranslate ang New Testament into a common language. Dahil si Martin Luther ay nakakaunawa ng kaibahan ng turo mula doon sa Catholic at nagkakagulo po sila doon eh. Paano natin ito sasabihin? Paano natin ito pararatingin sa Rome? Yan po ang pinag-uusapan mga kapatid ng mga matataas na pinuno doon sa monastery na kinalalagyan ni Martin Luther noon. At sa labas po mga kapatid, nagkaroon na siya ng maraming converts. At marami ang naging tagahanga niya hanggang sa siya ay itinataas na. Pero ano ba yun? Masaya po silang nakikinig sa mga teachings ni Martin Luther tungkol po sa Panginoon. Kaya, alam niyo mga kapatid, so, dito po natin makikita ang katotohanan ng mga bagay na ito. Huwag po tayong maging, sabihin natin, huwag po tayong masyadong maging fanatic. Nasasabihin natin na kung saan ako nadapa, doon ako babangon. Oo, nadapa ka, bumangon ka pero lumakad ka. Hindi yung doon ka na lang tatayo. Tuklasin natin ang nilalaman ng banal na kasulatan at doon po natin malalaman ang katotohanan. Now, pumunta po tayo dito sa Revelation 17 verse 5 naman. And upon her forehead, Revelation 17:5, and upon her forehead was a name written, Mystery Babylon, the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Sa Bible, mga kapatid, kapag inyo pong pinansin sa Bible nyo, capitalized letter po lahat yan, no? Nasa bold letters po, mga kapatid, no? Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Sa forehead ng babaeng ito, sa noo ng babaeng nakita ni John de Billag, ay nakasulat ang bagay na ito. Hindi po basta, hindi po basta sinabi na was a name written Babylon. Hindi po Mystery Babylon the Great. Ang sabi pa. The mother of harlots. Doon na lang po mga kapatid The mother of harlots. Ito pong origin ng Roman Catholic mga kapatid ay man-made religion. Hindi po ito God-made church. Hindi po ito God-made religion. Sa katotohanan po, hindi nagtayo ang Panginoon ng religion dito sa lupa. Ang itinayo po ng Panginoon dito sa lupa ay church, hindi po religion. So, yan po ang nakalagay. Why mystery Babylon? No? Why mystery Babylon? Bakit tinawag na mystery Babylon? Ito pong Babylon, nagsimula po ito mga kapatid sa sa Tower of Babel. Kung tayo po'y familiar sa kasaysayan po sa banal na kasulatan, ang Tower of Babel po mga kapatid ay makikita natin sa Genesis chapter 10. Noong pong panahon pagkatapos ng flood ng kasaysayan ni Noah. At siyempre po, dumami man ang generation mula sa pamilya ni Noah kasi sila po ay 8 persons lang ang naligtas doon sa flood at sakay sila ng ark. At ang Panginoon ay nag-utos kay Noah na muling i-replenish ang earth, sila ay mag-multiply, i-replenish muli ang earth, no? Pero
hindi po sinunod ng angkan ni Noah. Sa halip, sila po natipon sa isang lugar. At sila po ay nagsali ng istorya nila, paano dumating ang flood, paano dumating yung kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng ark. Kaya po, nagkaroon sila ng isang kaisipan na sila po, mga kapatid, ay magtayo ng tinatawag na tower. At yung tower po na yon ay tinawag nilang Tower of Babel. Na ang ibig pong sabihin ng Babel ay confusion. Okay? At nang makita po ito ng Panginoon, at ang sabi nila, itatayo nila yon sa lupa na paaabutin nila sa langit. Ganun po kataas ang plano nila na maging height ng Babel, ng Tore ng Babel. At ang Panginoon ay bumaba. Yan po mababasa natin sa Genesis 11:5-9. Bumaba ang Panginoon, ginulo ang kanilang language, ang kanilang wika. Kaya po dito nagsimula yung pagkakaroon ng maraming wika. Well, hindi po yun ang point ko dito. Ang point ko po dito, mga kapatid, ay yung meron silang iisang government, no? Meron silang iisang language. Meron lang sila, mga kapatid, na iisang pamamahala na binubuo. Diyan din po, ito rin po ang bagay na kung saan ay tutularan ni Antichrist sa tinatawag na one world government. Kaya po isang lengguwahe lang ang gagamitin at yun ay English, no? So ngayon, ito po ang kasaysayang una. Pagkatapos po, ang sumunod ay yung Babylon sa kasaysayan po ni King Nebuchadnezzar. At ito po yung ikatlo na sinabi, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots, ina ng mga prostitute. Imagine nyo, mga kapatid, ina ng mga prostitute. Sasabihin ng banal na kasulatan ay ang Babylon o ang Rome. At kung kayo po'y bumitaw dahil kayo ay Catholic, nauunawaan ko po kayo. Pero sana pakinggan nyo pa rin, mga kapatid, at nang maunawaan po natin ang mga bagay na ito. Why a harlot? Ang Biblia po, mga kapatid, kapag po natin pinag-aralan ang Bible, ang church po, mga kapatid, ay tinatawag ng Panginoon na Virgin Church. Yun po ang goal ng Panginoon sa atin. Ang tayo po ay maging Virgin Church. Na kung tayo po ay na kay Kristo, nalinisan ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating pagsisisi, tayo nahugasan, nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nakareceive ng Holy Ghost, nabubuhay ngayon ng tama sa Panginoon, tayo po ay nagiging katulad ng isang Virgin Church. 2 Corinthians 11:2 ay basahin po natin, mga kapatid, no? At ang sabi dito ni Apostle Paul, For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So, paano po nangyayari yun? Kasi, tinapos po natin yung ating mga kasalanan. Tayo po'y na-circumcise by heart. Dahil ang circumcision po natin ngayon ay hindi na po katulad ng circumcision ng panahon ni Abraham, no? Na ito'y ginagawa sa mga lalaki. Ngayon, ang circumcision po natin ay circumcision of the heart, whether you are a man or whether you are a woman. Ngayon, ang sabi po dito, mga kapatid, no? Siya raw po ay naninibugho, ang sabi ni Apostle Paul, sa isang makalangit na paninibugho, sapagkat kayo ay pinapag-aasawa ko kayo sa iisang asawa upang kayo maipresent maiharap ko sa Diyos kagaya ng isang malinis na dalaga. Paano nangyayari yon? Kapag po tayo hindi nabubuhay sa kasalanan, so tayo po ay nagiging isang malinis na dalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, ganoon natin makikita yung parable of 10 virgins sa Matthew chapter 10. Na nandoon po yung 10 virgins, sinabi pong 10 virgins. Pero ang 5 doon ay foolish at ang iba ay gumanap, mga kapatid, no? Sila, mga kapatid, ay naging righteous virgins sa Panginoon. Dahil nagpabaya po yung 5.
So, ngayon po, doon ay napatunayan natin na ang church ay tinatawag na virgin. Ang katulad, dalagang uh, babae na na ano to? Malinis. Ayan. So, nasaan ako? Okay. So, ganun din po mga kapatid, no? Ang Panginoon, tinatawag din po naman niya na harlot. Sa banal na kasulatan, ang isang church niya na nabubuhay sa kasalanan. Gayon po niya tinawag ang Israel kapag po sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kagaya po ng sinasabi ng Jeremiah chapter 3 verse 2. Ang sabi po mga kapatid ng Jeremiah 3 verse 2, lift up thine eyes unto the high places and see where thou hast not been lying with. In the ways hast thou set for them as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. With thy whoredoms and with thy wickedness. Bakit? Tinularan po nila yung ibang bansa na mayroon pong mga Diyos-Diyosan na hindi po yaon ipinahihintulot ng Panginoon sa sarili niyang bayan. Kaya kung tayo po'y mga anak ng Diyos, kung tayo po'y gustong sumunod sa Panginoon, talaga pong hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos o ng ibang mga Diyos-Diyosan. So, tayo po'y nagiging harlot, tayo po'y nagiging prostitute, tayo po'y nagiging whore kapag po tayo ay sumasamba sa ibang Diyos. Kaya, diyan po natin makikilala kung ano po itong sinasabi ng Panginoon dito kay John de Bilab sa mga talatang ating binasa. Mystery Babylon, the Great, the Mother of Harlots. Imagine niyo, bakit? Bakit sa tinawag na Mother? Ayun po ang tawag doon sa sa headquarters church, Mother Church. At sangayon po mga kapatid, meron pa akong babasahin sa inyo. At kung merong ina, merong daughters. Sino po yung daughters? Ang mga daughters po ay ang mga churches moving toward unity with the mother church. Yung pong maliliit na mga churches, Catholic churches. Kahit na po sa ang bansa meron ang Catholic Church, yan po ay mga daughters kung tawagin nila. So, ito po mga bagay na ito mga kapatid ay nahahayag ngayon sa atin. So ngayon, alam nyo ba mga kapatid na sa mga huling kapanahunan ito ay na kung saan ay naipakilala ko sa inyo na darating ang tinatawag na One World Religion, ay gumagawa po talaga sila ng paraan kung papaano na ang lahat ng Christian fellowships or religion at kasama ang Catholic mga kapatid, kahit ang mga Muslim ay o ano pa mang religion meron ang tao, ay ginagawa po nilang tipunin upang magkaisa. Kasi nga po ito ang isa sa problema sa mundong ito. Hindi lamang po ang politics, kasama po dito ang religion. Kaya nga po pinag-combine mga kapatid ang politics and religion upang magkaroon ng lunas daw sa mundong ito, sa problemang ito. Kasi kasama ng politics ay economy, so solve na yon. Kapag nagkaroon ng one world politics, no, ay magkakaroon na ng one world economy. Hindi na po problema yon. So isa na lang po ang religion. Kaya po ito, pinakita ko sa inyo ng isang araw yung pagkakaroon ng Parliament of One World Religions. Yan, ipinakita ko po yun sa inyo ng isang araw. Ngayon, dito po ay mayroong nakalagay na Catholics, Evangelicals affirm ties that bind. Indianapolis Star, March 30, 1994 po itong newspaper na to. Pero ganun po kumikilos. Hindi po sila natutulog mga kapatid. Baka tayo po mga Kristiyano ang natutulog, pero sila po hindi. Dahil patuloy po nilang ginagawa ang kanilang inaakalang dapat gawin dahil nga po tayo ay nasa end time na. At sabi nga dito, Southern Baptist Embrace Catholics. Indianapolis Star, June 17, 1994. O, kita nyo mga kapatid. So, doon sa aking pinakita sa inyong parliament ng One World Religions, mga kapatid,
ay nandoon na po lahat. Nandoon ang Jew, nandoon ang Muslim, nandoon ang Buddhist, nandoon ang Catholic, nandoon ang Christian, nandoon na po lahat eh. So, during the reign of Pope John XXIII, the Roman Church proclaimed, "We, the Mother Church, are opening our arms to all of our daughters to return home." O, yan. Bumalik na kayo. Umalis kayo sa Catholic, bumalik na kayo. Yun po ang ibig sabihin niya. Time na para tayo ay magsama-sama. Yun po ang ibig niyang sabihin. Na kung ikaw ay hindi totoong rooted and grounded, kagaya na sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano na dapat ay tayo ay maging ganon, totoong tayo ay madaling madadala. Totoo pong madali natin sabihin, bakit ba nga, pare-pareho lang naman yan. Yan po maririnig nyo sa karamihan ng mga born again na iisa lang naman yan, iisa lang naman ang sinasamba. Kaya ako kahit saan pumupunta ako, basta ako yung nakasimba o umaattend ako kahit saan. Hindi po. Hindi po tayo dapat ganon. Ang kinakailangan po natin tingnan kung ano po ang totoong nilalaman ng banal na kasulatan. Dahil si Apostle po, mga kapatid, Apostle Paul ay nagsabi, mga kapatid, ng mga salitang ito. Nababasahin ko po sa inyo sa Galatians chapter 1, verses 8 and 9. Galatians 1:8 and 9. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, verse 9, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Si Paul po ang nagsabi niyan. Sino si Paul? Isa pong masugid na tagapaglingkod ni Jehovah sa Old Testament. Naging persecutor siya ng mga believers ni Jesus. Bakit niya pinapersecute? Nagtuturo daw ang mga apostles na nauna sa kanya. Kasi hindi naman siya kasama sa 12 apostles ng heresy. Na nagtuturo kayo ng ibang doktrina. Pero nang maka-encounter niya ang Panginoon, at sinabi niyang, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ni Jesus, Acts chapter 9 ito, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Bigla pong nagbago ang buhay ni Apostle Paul at wala na pong ibang pangalan na ipinangaral si Apostle Paul buhat ng araw na yon kung hindi ang pangalan ng ating Panginoon. So, ngayon sinasabi niya, bagaman kami o kahit na kami o isa pang anghel mula sa langit, kahit na pa siya anghel sa langit, kung sa way ng pananalita natin, kahit na sino pa o anghel man sa langit ang mangaral sa inyo ng iba na ebanghelyo, iba kaysa doon sa naipangaral namin sa inyo, siya itakwil. Inulit pa niya uli. Katulad ng sinabi ko sa inyo nung una. Sasabihin ko sa inyo uli ngayon, kung ang sino mang tao ay mangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo, na iba kaysa sa inyong tinanggap na, siya ay itakwil. Imagine niyo yan, let him be accursed. Imagine niyo kung gaano kabigat ang salitang ito ni Apostle Paul. Kaya, alamin natin kung ano ang turo na mayroon si Apostle Paul. Alamin natin kung ano ang turo mayroon ang mga apostles. Sapagkat doon po natin makikita ang kalagayan na totoo na dapat nating maging kalagayan. So, yun po mga kapatid, ang bagay na maibabahagi ko sa inyo mga kapatid sa araw na ito. Ang sabi pa nga po mga kapatid doon sa Parliament ng World's Religions na ipinakita ko sa inyo ng isang araw. Ang sabi po niya dito, we affirm that a common set of core values is found in the teachings of the religions and that these form the basis of a global ethic. There already exist ancient guidelines for human behavior which are found in the teachings of the religions of the world and which are the condition of a sustainable world order. We must sink our narrow differences for the cause of the world community, practicing culture of solidarity and relatedness. National Catholic Reporter, August 28 to September 4, 1993. Old na nga po ang reference na to, pero tingnan niyo po kung paano ang kanyang sinabi. We must sink our narrow differences. No? Narrow differences? Na sino ang yung Diyos?
Iisa lang naman ang Diyos. Ang Diyos, ang naniniwala rin naman ang Muslim na sila'y Kristiyano din at sila'y maliligtas din. My God, kung ang kaligtasan ay ganito ka-easy, huwag na tayong mag-aral. Huwag na tayong mabuhay ng banal. Pwede kang pumatay, pwede kang magnakaw, pwede kang mangalunya, at pagkatapos ikaw ay heaven, ay huwag na po tayong magpakasakdal mga kapatid at magpakahirap pa. Pero basahin po natin ang banal na kasulatan at doon po natin masasabi ang katuruan ng ating Panginoon. Hindi niya po ibibigay ang kanyang sarili dito sa lupa hanggang sa kamatayan dahil sa kasalanan nating tao kung hindi rin naman po tayo mababago at sasabihin natin tayo'y langit din. Hindi po langit ang ating haharapin kung hindi po natin tatanggapin ang ating Panginoon at ang sinasabi niya, Be ye holy, for I am holy. So, salamat po sa Panginoon. Patuloy po nating yakapin, mga kapwa ko Kristiyano, patuloy po nating yakapin ang katotohanan na ating natutunan mula sa ating Panginoon. Hindi niyo po ba napapansin? Napakadami na pong kumakalat na religion na kahit po ang elect ay nadadaya. Na kahit po sino pa, maging pastor ngayon, mga kapatid, saan na napupunta? Nakakatakot na po ang ating panahon. Na ngayon ay mayroong nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Saan siya galing? Saan siya nabaptize? Doon siya nabaptize sa pangalang iyon. Ngayon sasabihin hindi ng Diyos si Jesus. Nakakatakot na po mga kapatid. Kaya tayo po'y laging manalangin, lagi pong magbasa ng banal na kasulatan at humiling ng guidance sa ating Panginoon. At huwag po tayo ang magkamali sa buhay na tinataglay natin ngayon dahil malapit na ang pagbabalik ng Panginoon higit kaysa ating nalalaman pa. The Lord bless you mga kapatid at muli nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy nyo po mga kapatid, Panginoon na tuloy, sa patuloy nyo mga kapatid na pag-follow sa ating mga pag-aaral. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Have a blessed day sa inyong lahat mga kapatid. Ingatan nyo po ang inyong mga sarili, lalo na po ang inyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang nag-iisang Diyos na Savior nating lahat. King of Kings and Lord of Lords. God bless you mga kapatid. At nagpapaalam na po ako. Tayo manalangin. Dakilang mga Panginoon, muli po kami nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa lahat ng mga biyaya na hatid mo sa amin, Panginoon, sa lahat, Panginoon o God, Lord Jesus, ng ipinauunawa mo sa amin, Panginoon. Tunay na dapat nga kaming mag-ingat sa panahong ito, Lord God, kaya kulungin mo kami ng iyong mga bisig, ang iyong mga bagwis, Panginoon o God, Lord, ang aming maging taguan, at manatili kami, Panginoon, sa iyong shadow upang ang protection, Panginoon, Lord God, ay patuloy po namin, Panginoong mata mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pag-iisip ay patuloy na magkaroon, Panginoon, Lord God, hallelujah, ng isang malawak na pangunawa na mayroong takot sa iyo na magmumula sa aming puso't kaluluwa upang sa gayon, Panginoon, Lord Jesus, hindi kami mawala sa iyo at hindi ka mawala sa aming pagkatao. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu at ikaw, Panginoon o God, ang patuloy na bumalot sa amin upang kami manatili, Panginoon, sa banal na kamay mo. Ama, marami pong salamat, Lord, at ipinagpapasalamat ko po sa iyo, Diyos, ang pag-aaral na ito. Ibinabalik ang lahat ng honor, ang lahat ng glory, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah, at ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa iyo lamang pong banal at pinakamataas na pangalan. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. At magpapaalam na po ako. Thank you, Jesus.